What's up mga kaasang? Welcome back to my channel. At for today's video, nandito tayo sa farm at magtitingin tayo ng mga isda dahil kailangan na natin silipin to dahil 2 weeks na rin tayo na hindi nakabisita dito. So hindi ko na rin alam kung ano yung mga nangyari sa mga binibreed natin dito ng mga guppies, kumusta na ba yung ating mga goldfish dyan at yung mga railings natin dyan ng crayfish. Tingnan natin kasi wala na rin akong balita at yun nga, madalas kasing umulan ng mga nakaraang linggo at ngayon lang tayo nagkaroon ulit ng oras na makapunta dito na hindi umuulan, pero tingin ko parang uulan na naman yata So ayun, tingnan natin kung ano yung mga pwede nating i-harvest at kung ano yung mga nangyari doon sa mga isda natin after 2 weeks na huli tayo nagpunta dito. So ayun guys, samahan nyo ako na silipin ang ating farm at tingnan natin kung ano yung mga kuha natin para ma-harvest natin at mabenta na rin natin sa ating shop. So yun mga kasang, dito naman tayo mag-start. Dahil lagi tayo ito nag-start, dito naman tayo. Yung mga fry natin ng AFR, ayan, malalaki na sila, mga joby size na. Pwede na itong kunin guys. At pwede na ito ibenta. At yun, kung mapapansin nyo. Merong isang mabilis. may tumalon na danyos natin. So, yan, kukuha ko niya mga AFR. Tapos magbenta tayo ulit. Tapos yung mga danyos natin dito, grabe, ang lalaki na nila. Pwede na rin ibenta yan, yung mga pink tsaka green. Tapos ang gaganda ng halaman natin na kalimutan ko kasi kung anong tawag dito. Ayan, ang dami na nating danyos, mga pink, green. Yun lang naman ang kulay niya, pink, green. Tapos dito sa kabila, ito yung medyo maliit. Maliliit yung iba kasi matagal lumaki. Pero may mga malalaki na rin, mga danyos. Ayan, pink and green. Yung green natin dyan, neon green long fin yan. So yan yung mga mamahal na klase. Tapos dito, fry din to noong nakaraan pero ngayon, ayan, may mga kulay na rin ng konti. Yung AFR natin. Tapos ito, naubos to Yung binigay sa atin ni PRRM na tuxedo koi, nilagay ko na nga dito yung huli din kasi nga namatay din yung male yata yung namatay. So nilagay ko na dito yung trio. At yung mapapansin nyo, may mga maliliit na rin na lumalaki na. Nandiyan pa rin yung pinakananay. Tapos yung mga fry niya, yun na, nagkakaroon na rin ng kulay. Tapos may mga male na ako nakikita dyan. Tapos yun, meron pa ako isang batch nito sa bahay. Mga ilang peraso lang din. Konti lang din yun. Blue Panda Guppies, ayan, ang dami na naman. May mga fry, may mga joby size. Sa isang ganito, ang dami na, Yung albino koi naman natin, ito yung hindi yata dumadami ngayon. So nagtira ako ng konti dito, pero wala ako nakitang fry. Ang laki na lalagyan nila pero walang fry. Yan, may mga female dyan. Napilian ko na rin yan, lahat yan may cup na. Tapos yun, wala yatang male. Parang yun yata naging problema dyan, walang male. So baka siguro kaya hindi nagkakaroon ng fry. Tapos dito yung ating danyos. Yan, mga growth natin, ang lalaki na rin Yung mga blue, may mga green. Pero yung mga green natin parang medyo maliit pa ng konti para ibenta. Pero yung iba yata ganito binibenta So yun, nandito pa rin yung breeder natin ng blue. Diyan nagsimula yung blue na yan. Tapos yun na nga, nagkaanak na sila dyan. Kaya nagkaroon ng blue to. Pero ang nilagay ko lang talaga dito is green. Tsaka yellow ata. Yan, dami na rin. Dito, yung mga balloon molly natin, nilagay. Yung mga fry, ayan, medyo lumalaki na rin yung mga fry ng black balloon molly natin. Tapos may naiwan yata dito na malaki, ayan may naiwang isa. Tapos yun, lang namin ipapananan dito. Para mag-anak pa rin siya na mag-anak. Napaka-effective talaga nitong hornwort pag mga live bearer. Talagang siguradong lalaki yung mga fry kasi nakakatago sila dyan, hindi sila nakakain. Dito naman may mga balloon molly rin. Pero nilagay ni Papa dito yung ating crayfish na buried na. Malapit na mag-hatch to, baka nga mag-hatch na to ngayon So ayan, tignan natin kung tayo panghuli. Dito yan sa lungga niya malamang. Ayan, sa loob. Ano natin hulihin.
natin ulihin ha. Kasi ako hindi pa rin ako marunong talaga maghuli. Hanggang ngayon di pa rin ako mahuli. Di naman di marunong. Takot kasi ako maipit. Di pa rin ako sanay. Ilang buwan na tong crayfish natin dito eh. Saan yun? Hirap makita. Wait lang ha. Ito yung ating crayfish at tingin ko ano eh, pwede na ipagpag to eh. Ayun o, natatanggal na rin naman kusa yung mga craylings nya. Siguro papagpagin na namin to. Tapos dito natin palalakihin yung mga craylings. Ayan o, makulihin ha. Hindi tayo masipit. Takot pa rin talaga ako. Takot pa rin. Hirap pa kasi may hawak akong camera din. Ay. So yun guys. Ano na siya, kumakalas na talaga yung ibang ano, mga craylings. So pwede na natin pagpagin to. Siguro papapagpag ko na lang kay Papa mamaya. Kaya niyang ulihin. Siguro kasi kaya niyang ulihin. Natin. Ah! Hindi talaga ako marunong. Ayun yun, naka ano na eh. Balik-tarin na lang natin siya para makita natin. Ikaw! Ikaw! Kung kumakalas na talaga, konti na lang yung nakakapit sa kanya. Tatalo na siya. Tatalo na siya. Tumalo na siya. So dito may mga craylings na, ayan o. Kita nyo yung craylings. Ayan, kumalas na. Kumalas na sila. So yung mga ganyan talaga, pwede nang pagpagin talaga yan. Kasi ano na eh, kumakalas na siya ng kusa. Para pwede natin ma-breed na ulit. Balik na natin yung longga niya. Tapos ito yung nilagay nating ano, mga breeders. Ito tinignan ko to kanina, female na lang yung natira, wala siyang male. So malabong dumami to. Laki sana ng female natin, no? Tuxedo koi. Wala siyang kasamang male dyan, siguro lalagyan ko na lang din siya. Tapos ito naman yung pair natin ng albino full red. At wala pa ako nakikitang fry. Dito naman tuxedo koi din to. May nakita akong fry, no? Isa lang. Tapos nandiyan po yung pair natin. Hindi pa dumadami ulit. Dito wala nang laman. Ang nilagay ko dito ano rin eh, albino full red. Hindi ko alam kung tumalon o namatay. Namatay. So wala nang laman to. Lalagyan na naman natin yan. Madali lang naman lagyan yan. Ito naman tayo sa mga guppies natin. Tsaka doon sa craylings natin. Dito yung mga craylings natin, mga gano'ng kalaki na kaya to. Pwede natin manghuli. Meron tayong masasalok na craylings. Yun, may nakita ko isa. Mga dalawa. Ang laki na nila oh. Ayan. Ilang inches na ba to? Mangiipit na rin siguro to. Ito, hindi pa ako takot maipit nito kasi maliit pa to eh. Yan, tumatalon. Tumatalon sila. Mga 1 inches na siguro to guys. Yan, mga 1 inches na. Laki na rin oh. Diba? Wala pa siyang gender pag ganyan. Kukuha tayo nito siguro mga 10. Tapos tingnan natin kung mabibenta natin. Na huli natin. Pero marami yan. Pesa maliksi. Pesa. Ayan. Kukuha tayo nyan. Papakita ko sa inyo mamaya. Red balloon platy natin. Ayan, lalaki na nito. Mga juvie size na tong red balloon platy. Pwede na tayong kumuha dito ng mga red balloon platy. Ganda ng mga kulay. Pwede natin kumuha nyan mamaya. Tapos
Nandito yung crayfish natin na lalaki. Laki ba? Pwede natin hulihin. Sa labas siya eh. Ito yung lalaki nating crayfish. May nahuli pa akong balon platin. May mga kasamang balon platin. Ito yung male natin, ang laki oh. Balik lang natin yung dyan. Tupahin niya kasi. May mga red balloon platin ako nilagay dyan. Para hindi lamukin yung ano pwesto. Tapos nandito isang female. Dito daw. Dahil buried na rin yung isa. Tingnan natin silipin. Ang hirap lang ulihin. Mga gapi natin dito. Dami pa rin ito. Ayun, kita nyo ba? Mga ano ba tawag dito? Green cobalt. Yan, dami. Green cobalt. Blue panda. Ayan, dami ko rin dito. Blue panda. Albino full red na meron na rin siya mga fry. So ating red balloon platy. Dami na rin. May maliit, may malaki. May mga bago na naman. Dito green cobalt din yan. Napakarami rin yan. Ito napakita sa inyo. Pati ito green cobalt din yan. Ito naman. Ayan, dami fry oh. Kita nyo yung fry. Mga blue panda yan. Ang dami nito. Ang dami na naman. Tapos ang dami niya rin dyan mga breeder size dyan sa ilalim. Yung magkakapula-pulan lang yun dyan. Tapos dito yung ating kalimutan ko tawag dito. Snake skin to eh. Yellow king cobra yata. Kalimutan ko tawag dito. Basta snake skin yan. Yellow snake skin. Ito naman nilagay natin yung ano, yung malaki natin albino koi. Tapos yan, may mga fry na rin siya dyan. Hindi ko lang makita yung male. Kung may male pa ba tayo nito? Parang namatay na yung male natin. Pero marami siyang fry. Lema natin ngayon dyan, male. Dito, yung mga shrimp natin, medyo malabo na. Hindi ko na makita kung meron pa tayong shrimp dyan. Bahala na kung meron mga shrimp dyan. Ito naman mga pad natin, goldfish. Dami pa rin. Kuha rin ako dyan mga 10. Mga black, white, apache, saka tricolor. Tapos yung mga yellow platinum ko dito, hindi na dumadami. Kinuha ko kasi ito marami. Konti lang tinra ko, ayan, hindi pa dumadami ulit. Parang i-reset ko na nga ito, gusto ko i-reset na lang to. Baka ilagay ko dito yung balloon platin natin. Kasi mas maganda dumami. Mga black balloon natin dito, yung mga breeder size. May mga fry na rin ako nakikita, mga ilan-ilan. Dadami na lang din yan, ayan, mga fry oh. Nakikita nyo ba? Yan. Mas malaki kasi yung lalagyan natin, so tingin ko mas mabilis dadami yan dyan. Ayan, may mga fry na. Tapos yung walang katapusan nating swordtail, ilang taon to? Ilang taon na tong swordtail natin oh. At ang dami pa rin nila. Wala ko nakikitang fry. Meron din, may mga fry na rin. Ayan, so dire-diretso lang yung dami nila dyan. Napakadali lang paramihin talaga pag mga live bearer. At sa yung mga kasang no, yun yung mga stock natin ngayon dito. At kukuha ako ng mga ilan sa mga pwede nating harvest. Tapos check nyo na lang yung aking Facebook dahil doon ko ipopost kung ano yung mga paninda nating isda. Grabe, post na post naman ako. Tapos yun, sa Facebook kasi ako nagtitinda eh. So hanapin nyo na lang ang Hendrix Backyard doon sa Facebook. At nandun yung mga paninda ko, doon nyo na rin ako i-message. Alright, sana nagustuhan nyo ang video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.